Magandang umaga po sa lahat. Base po sa naging investigasyon at base sa naging observation ng buong fact-finding team, ito po ang mga nabuong recommendations ng grupo. Una, na dapat isapubliko ng 19th Infantry Battalion ang pangalan ng mga miyembro ng squad o platoon na nagsagawa ng operation na bumaril sa grupo ni na Mr. Leonard Co at ang apat pa niyang mga kasama. At i-submite at i-surrender ang lahat ng mga baril na ginamit ng grupo na nag-operasyon. Pangalawa, dapat din maimbestigahan at masampahan ng kaukulang mga kaso ang lahat ng may koneksyon sa iba't ibang level sa military command na nagsagawa ng military operations sa araw ng November 15, 2010. Dapat ding maimbestigahan at masampahan ng kaukulang mga kaso ang may pananagutan ng mga military personnel na hindi nagbigay ng immediate medical attention sa grupo ni Mr. Leonard Co. Particular dun sa kaso ni Mr. Julius Borromeo na mabubuhay pa sana siya kung naagapan. Pangapat, dapat din sa publiko ng EDC, ng Energy Development Corporation, ang kanilang report ng security team tungkol sa insidente at dapat maiklaro din ng EDC ang kanilang mga protocol sa communication and coordination nila with the military, lalo't-lalo na may mga iba pang activity na kagaya ng ginagawang survey and research ng grupo ni Mr. Leonard Co. At dapat din sa publiko magsumite ng mga report ang grupo ng EDC, ng 19th Infantry Battalion at ng Philippine National Police tungkol sa insidente para magkaroon ng mas konkreto at mas kumpletong detalye ang publiko kung ano talaga ang totoong nangyari based sa mga perspective nila. At pang-apat, syempre, ang buong fact-finding team ay concerned sa safety ng mga survivors. At nananawagan din ang buong fact-finding team sa lahat ng grupo at mga institusyon na pwedeng magbigay ng sanktuaryo at magbigay ng tulong sa pamilya at sa survivor para makamit ang hustisya at para sa immediate na closure sa nangyaring insidente. So yun po siguro at bubuksan natin para sa ilang katanungan mula sa ating mga